Okay na? Go na. Okay, start tayo sa Sperlings. Tandaan nyo na lang si Sperlings tsaka si Learnit production ng radicular symptoms. Production, meaning meron siyang ma-feel na tingling sensation. Si shoulder abduction saka si neck distraction is relief naman ng symptoms. Okay, so Sperlings muna tayo. Kay Sperlings, always siya side bending. Side bending, then push pababa. Side bending, push pababa. Positive sign, if may radiculopathy, tingling sensation, meaning radiculopathy, tingling sensation. Dito sa may ipsilateral, meaning same side, ipsilateral, contralateral, baliktad. Ipsilateral, same side, contralateral, opposite side. Sperlings, side bending, compression pa. As nyo yung... Pag sa ipsilateral side, meron siyang radiculopathy, positive sign siya na may cervical radiculopathy. Ganun lang. Cervical radiculopathy. Kapag meron naman siyang pain na na-feel dito sa contralateral side, spasm naman yung tawag doon. Muscle spasm. Tight lang yung muscles na dito. Ito sa may cervical lateral flexors. Alam niyo na yun. Review niyo yung anatomy niya. Scalene, SCM, yan. Mga muscle dito. Next is, sige, shoulder abduction na tayo. Ganon. If yung radiculopathy ng patient is nasa right side, then inabduct ni patient yung kamay papunta sa ulo. Ganyan. Yung palm nasa top ng... Ganyan. Tapos nawala yung sakit, nawala yung radiculopathy. Positive sign siya na meron siyang cervical radiculopathy. Positive sign, sabihin nyo na lang. Positive sign for cervical radiculopathy. Ganun. So, paano? Pag yung initial na nafe-feel ng patient is meron siyang radiculopathy dito sa right side, taas nyo yung kamay ng pasyente na right side din, same side, papunta sa ulo. If nawala yung radiculopathy, positive sign siya na meron siyang cervical radiculopathy. Active siya, guys. Yung pasyente yung gagawa. Active. Active. Sige, dito. Mabagal ba masyado? Sakto lang. Nakaka-follow naman. Ano? Neck distraction test. Ano siya? Relief ng symptoms dapat. So, ganun. Yung tamang pag-distract, guys, ha? I-ano yun yung ganyan. Etong ulnar border ng kamay ninyo, naka-cradle siya dun sa may occipital protuberance ng pasyente. Kasi dun sa safe na... O sige! Yung occiput dito sa back ng head, yung base ng back ng head. So, in between yung skull, tsaka yung last na vertebra ng cervical, ng neck. Saka na lang. Tapos, yung ulnar border. Kapag treatment table to, hindi mo mapupulo yung pasyente na gano'n. Kasi hindi hanga nagalis.
Tagalog na. Madulas. Hindi madulas. Tapos, ayun. Di ba may radiculopathy yung pasyente? Pag dinistract mo ganyan, guys, pull with your body ha. Huwag yung pull with your body lang. Fixate nyo lang yung kaway nyo dito sa side ng katawan. Ganyan. 90 degrees din. Pag nawala yung radiculopathy ng patient, positive na meron siyang cervical radiculopathy. Pag nawala yung symptoms ng radiculopathy, which is tingling sensation dun sa nerve distribution. Yes. Kahit saan do. Oh. Gumawa ka ng other positive test. Oh. Pero this is only for the sake of return demo, guys. Yung mga clinical correlates na niya is second year na ata yun. Naka-flat. Next is si Lermit sign. Sorry, dalawa to Lermit. Saan yun? Lermit. Ngayon pang ano di sa mga. Lermit sign naman is exacerbation. So, magpo-produce ka ng radiculopathy. So, simply flex the neck or yung cervical basta cervical flexion. Meron kasing capital flexion. Capital flexion is ito lang. Cervical flexion is yan. So, cervical forward flexion yung gagawin. So, dapat lahat-lahat to. Gaganon. So, pag nag-ulnar border ha, then, cervical. Positive cervical radiculopathy. Positive cervical radiculopathy. Okay, shoulder na tayo. May questions? Wala ka na questions? Okay. Recap? Gusto niyo recap? Okay. Si Sperling's test, ano siya? Exacerbating or relief? Exacerbate. Nakaupo, nakahiga? Nakaupo. Anong gagawin sa neck ng pasyente? Okay, pababa. Ipsilateral. Ipsilateral. Pag ipsilateral may radiculopathy, ano siya? Positive cervical radiculopathy. Pag dito sa kabila yung sumakit, ano siya? Spasm. Doon naman tayo sa Lermit sign. Lermit sign, exacerbation or relief? Exacerbation. Dalawa sila. Si Lermit at si Sperling yung exacerbation. Si Lermit nakahiga, si Sperling nakaupo. Ganon. Okay. Exacerbation, pinoproduce mo yung symptoms ng pasyente. So, pinapalabas mo yung symptoms niya. Ganon. Ganon. Tapos si shoulder abduction relief test, ano siya? Relief. Nakaupo, nakahiga? Nakaupo. Yung nilalagay sa top ng head. Tapos pag nawala yung radiculopathy, positive. Yes. Tapos yung isa, yung nakahiga, si neck distraction test. Hinihila yung, dinidistract mo yung yung neck niya para ma-relieve yung symptoms. Ganun lang. Diretso lang, hindi siya papasahin, hindi siya. Yung ulnar border mo, saan mo siya ilalagay? Ulnar border of the hand. Okay? Doon sa may occiput. Then, hila. Pull with your body. Okay? Pull with your body. Tapos, shoulder na. Yan na yung cervical. Shoulder. Empty can muna.
Empty can. Medyo nakakaano kasi ito. Meron siyang active, merong passive. So, memorize nyo na lang kung sino sa kanila yung active movement, sino yung passive. Actively done. Actively done, si pasyente yung gagawa din, mapoproduce yung symptoms. Passively done, tayo yung gagawa din doon, mapoproduce yung symptoms. Mapoproduce o malililig yung symptoms. Okay, empty can test is either nakaupo or nakatayo. Empty can test. So, you see patient, for rotator cuff, meron naman na pala siyang dyan. Rotator cuff or supraspinatus weakness or involvement. Weakness, remember na sabihin yun guys ha, supraspinatus weakness. Empty can. Sige, actively na i-move ni patient yung shoulder niya into dito sa may scaption. Nasabi ko na kung ano yung scaption na, di ba? Scapular plane. Scapular plane. Yan, in between sagittal saka coronal saka sagittal plane. Diyan, in the middle. Ganyan. Tapos, naka-internally rotate yung thumb facing downwards. Tapos, this is that abduction. Then, i-abduct ng pasyente yung kamay niya. Yan, abduction. With resistance. So, resist mo yung abduction. Ganyan. If sumakit, ito, kasi nagre-resist, nag-produce ng tension dun sa supraspinatus, pag weak yan, masakit. Okay, positive sign na yan. Okay na? Drop arm test. Wait, alam niyo na kung ano yung supraspinatus muscle? Alam na. Ano yung action niya? Shoulder abduction. Siya kasi yung nag-initiate ng shoulder abduction. So kapag onti pa lang na shoulder abduction yan, siya na yung mostly na nag-work. Okay? Next is drop arm test. Passively to. Then, ganyan. Yan. Ito naman, tinetest niya yung eccentric strength. Ilan na yan? Eccentric strength ng supraspinatus. So, ganyan. Ipoposition niyo lang yung kamay ng pasyente into 90 degrees. Then, ask the patient to slowly return the arm towards his side. O, ganyan. Slowly. Yun, okay yun. Good yung good yung muscle strength. Pero kapag hindi good yung muscle strength ng pasyente, sige. Ganyan. Weak yung muscle ng pasyente. Ulit. Ito, drop arm test. Test for supraspinatus muscle strength. So, passively place the patient's arm into 90 degrees abduction. Instruct the patient to slowly lower their arm towards their side. Kapag ganun na bigla niyang nabagsak, weak si supraspinatus kasi mahina yung eccentric strength niya. Okay? Ganun. Next. Infraspinatus naman tsaka teres minor muscles. Anong ginagawa ng infraspinatus tsaka teres minor? Lateral. Lateral rotation. Saan sila naka-insert? Hindi, insert. Kapag origin, saan sila nanggaling? Pag insert, saan sila pupunta? Yung pull ng muscle, away from insertion. So, doon sila hihila. So, si infraspinatus, origin niya is sa may infraspinous fossa. Insertion niya is sa may greater tubercle. Greater tubercle. Kung mali ako, I stand to be corrected. Tignan niyo na lang. Then, sama na niyo.
Or ang pull ng muscle is from away from the insertion. Always away from the insertion. Ganun yung pull niya. So, yung lateral rotation siya, infraspinatus, pati si teres minor. Diyan sila sa may greater tubercle. Yung clue nyo doon, pag kay greater tubercle naka-insert, lateral rotation yun. Pag kay lesser tubercle, internal rotation. Okay? Kasi mas nandito na sa loob si lesser tubercle, nasa labas si greater tubercle. Yes. Okay. Okay na. Okay. Na? Internal rotation. Pati test. Pati. Pati or pat? Pati. Pati test. Pate. Latte. Possibly done ulit. And then, ganyan, no? Firstly, okay. Passively done. So, i-abduct nyo yung kamay ng pasyente to 90 degrees. Yung elbow naka-flex to 90 degrees din. Ganyan. And then, pag sa position to, hindi na ma-support ni patient yung kamay niya, ibagsak. Ganon. With yung infraspinatus. Ganon. So, dapat ma-maintain nyo yung Oo. Sa ganitong position pa lang, pag hindi na ma-maintain ni patient yung kamay, bagsak. Weak na yung infraspinatus tsaka teres minor. Kung gusto nyo to further evaluate the strength of the teres minor tsaka infraspinatus, give resistance dun sa lateral rotation ng pasyente. So, mag-lateral rotation ka. Then, give resistance. Kapag hindi kaya ng pasyente, sige, lateral rotation. Then, bumibigay siya. Weak pa rin yung infraspinatus. May grading pa kasi yung muscle pero hindi naman nire-require guys. So, hindi na natin pahihirapan yung sarili natin. Okay, next lift off test. Takder pa. Ito yung pinagawa kay CJ noon. Yan. Sige. Instruct mo yung pasyente na ilagay yung back of his hand dun sa may likod niya. And then, instruct mo lang yung pasyente na i-lift niya yung kamay away from his back. Sige, lift your arm, ganyan. Lift your hand away from your back, ganyan. Positive test pag na-lift niya, good muscle strength. Pero kapag hindi niya na-lift, poor muscle strength. Ganon na. For subscapular muscle siya naman. Weak subscapular muscle. Active siya guys ha. Yung pasyente yung gagawa. Okay? Kasi chine-check mo yung strength ng subscapular muscle. Muscles mismo. Sige, next. Okay na? Recap? Recap ka ba? Recap ka? Ay, kapit. Recap ka na. Ano yung dalawang test for the supraspinatus muscle? Empty can, tsaka drop arm. Kay empty can, active passive. Pwede ka constipation.
siya. Oo. Active silang dalawa. Kasi tinetest mo na yung strength ng muscle ng pasyente. So, pero ipoposition mo lang yung iposition mo yung kamay ni patient towards, sige, ganito siya. Abduction towards the side muna. Sige, abduction towards the side, ganyan. And then 30 degrees forward flexion. And then, rotate yung thumb downwards. Then, ganyan na siya. Tapos, pa-resist nyo yung kamay. Na towards abduction pala. Towards abduction. Ganon. Towards abduction. Tapos, pag kay drop arm test naman, active or passive? Passive. Passive. Ganun lang. When tataas mo lang yung kamay ng pasyente sa side niya and then ask the patient to slowly lower their arm towards their side. Kapag nagawa niya yon na slowly lang yung pagbaba niya, good muscle strength. Pero kapag biglang nabagsak, poor muscle strength. Akala nyo ba? Okay, next is for infraspinatus. Haan. Oo, pag weak yung muscle. Pag bigla niyang nabagsak. Patates. Ay, infraspinatus and teres minor na tayo. Ito naman yung patay. Okay, pag active to, active? Passive. Okay. Ipoposition mo yung kamay ng pasyente into this position. So, 90 degrees shoulder abduction, 90 degrees elbow flexion. Tapos, kapag hindi na na-support ng pasyente to, anong meron? Weak, anong muscles? Teres minor, okay. Kapag nagawa niya to, pero pinaresist mo yung lateral rotation, pero hindi niya nare-resist, anong meron? Weak yung infra and teres minor. Again. Oo, patay. Patay test. Sorry, kurang ka. Patay test. Ulit lang. Shoulder abduction, 90 degrees. Elbow flexion, 90 degrees. And then, pag hindi na-support ng pasyente to, weak infraspinatus and teres minor. Pag na-support niya, pero hindi niya kaya ng resisted shoulder lateral rotation, weak pa rin si infraspinatus and si teres minor. Okay na. Yun lang. And then, next is si lift off side for subscapular muscle. Okay, isolate na lang siya nakalagay kasi siya under rotator slash incline teres. Lift off test, active passive? Active. Active ha, active. Lagay ni pasyente yung kamay niya, yung back, yung dorsum ng kamay niya dito sa back niya. Ganyan. Then instruct mo yung patient to lift off your hand from your back. So, ganun. Pag nagawa niya to, pag nagawa niya to? Good. Pero pag hindi niya, weak, anong muscle? Subscapularis muscle. Okay. So, scapular test na tayo. For general, di ba maraming muscles yung naka-attach sa sa scapula nyo? Oo, general muscle strength ng scapular muscles. Yun na lang yung sabihin nyo. Sige, tayo ka hernia. Yung pasyente dito, siya, wala siyang top. Para makita mo. Oo. Huwag na kay hernia. Shy siya. Shy siya eh. Ito yung sinabi ko na kailangan ng tape measure.
Ganon. So, sige. Kapain nyo ha. Alam nyo na yung mga yung mga borders ng scapula. Hindi pa. Shit, wala tayo. Sige, nagtanungan. Na guys. Wait lang. Basta sa ganun. Tapos, ito yung, ano to? Inferior angle. Ito, superior angle. Ito, medial border of the scapula. Ito, lateral border. Ano to? Spine. Ano to? Acromion process. Yung nandito, yung gumaganon dun. Coracoid process. Yun lang naman yung mga notable features. Yun, at yung magiging reference point natin for this next test is eto, tsaka eto. Inferior tsaka superior border, angle pala. Inferior tsaka superior angle ng scapula. So makakapal mo siya, matulis siya. Matulis siya dun sa may likod ng pasyente. Okay. Okay. So, mapapalpit mo siya pag pina-internal rotation mo yung shoulder ng pasyente kasi babagsaw siya palikod. Ganyan. Yan na yung matulis na part dito sa may baba ng scapula. Yan na yung inferior angle. Pag pinaganyan mo naman, sige, kay medial border na lang kayo for the other one, hindi si superior. Mahirap palang ipalpate si superior angle. Ito na lang. So, ito tsaka ito yung magiging reference points. Lateral scapular slide test. First position, the arm is relaxed at the sides of the patient. So, yung reference point natin is si inferior angle of the scapula. Then, hanapin nyo yung level ng inferior angle of the scapula, which is C. T7. So, arms at the side lang. Measure nyo from inferior angle to the spinous process of T7. Dito sa side, record nyo. And then, same lang dun sa other side, record nyo. If may difference na, sabi more than 1, ay hindi, at least 1. Centimeter, inches, millimeter, Centimeter. Oo, andito. So, gano'n. If may difference siya ng 1 cm, at least 1 cm daw, may abnormalities na dun sa strength ng scapular muscles mo. As a whole ha, hindi lang isang muscle, as a whole na siya. Then next position, ganyan. Medyo naka-extend yung shoulder ng 10 degrees. Ganyan. So yung reference point ko pa rin is C, inferior angle pa rin. Then measure from inferior angle to the spinous process, record mo. Measure mo ulit sa kabilang side, record mo. Then if may difference of at least 1 centimeter, may abnormality sa muscle strength. Position to yun. Isa pang position, guys.
position 1. Straight. So, nakastoy. Kastoy. Pwede sa lang mag-kastoy. Ito na. Ay, kastoy din tayo. So, take up to them. This is the third position. Sige. Shoulder abduction with maximal internal rotation. Ganyan. Shoulder abduction with maximal internal rotation. So, okay, so yung medial border na lang ha. Pili kayo kung saan kahit saang part doon. Basta yung reference point nila na spinous process is the same. Okay, mag-cast level dapat sila, ganyan. So, measure nyo ulit yung distance from the medial border to the spinous process dito sa left, then ganun din sa right. Then, if may difference na at least 1 cm, abnormality sa scapular muscle strength. At ito confirm kailangan na talo matest o Brian or either one of them. Tatlo. Oo. Tatlo. Review ng positions. Okay. Review ng positions. At least 2 ba nga mali or like at least 1 kanya dapat wrong talaga ito ka Jay. Wait no, ay talaga. Kasi as much as I know, ito is to test the trapezius muscle to. Remember, may 3 fibers ang trapezius muscle. Upper, middle, and lower. So, yan. Si lower, kapag kasi mahina si trapezius muscle, yung scapula mo, mag-i-slide siya laterally. Gaganon siya. Parang sliding door. Mag-o-open siyang ganon. Kasi makikita mo na out of alignment yung isang scapula niya. Mas nasa side yung isa. Yung isa nasa gitna naman. Ganon. So, yung unang position, paano? Arms at the side. Yan. Next position, 10 degrees of shoulder extension. So, ganito. Parang naka-breast out. Parang naka-breast out siya. Na nakalagay yung kamay dito sa waist. Para hindi na mahirapan si pasyente. Pinapaganyan niya. And then, hirap na nun. And then, next is 90 degrees. 90 degrees. Yan. With maximal internal rotation. Ganun. 90 degrees abduction with ganun. If may difference ng at least 1 cm, anong problema? Hindi. General scapular muscle weakness. Saan po yan? Sa isometric? Lateral scapular slide? Lateral scapular pa rin. Isudaan mo siya. Isudatan mo ka na ano. Bakla! Hindi ko pa nga meron siya. Itong isa, very new sa amin to. Ngayon lang namin nakita. Isometric pinch test. Bay Jessica na lang. Laksan. Okay. When? Isometric pinch test. Page 2 pa lang tayo. Page 1 pa lang. Page 1 out of 5. Let's go. Parang hanggang 5 talaga tayo dito, te. Dapat sila yung pinabayaran ng tuition eh. Gaganon lang yung pasyente. Isometric contraction of the scapular muscles. So, collective motion ng scapular muscles is ganito. Collective. Parang put up. Retract. Parang retract. Pero hanggang saan sa liga? Basta yung parang nakaganyan lang siya.
mo siya ipo-full ha guys, kasi isometric tayo, in between, and then, ito yung lengthened position ko. Ito yung lengthened. Ito yung fully contracted. So, somewhere in the middle, then contract the muscle. Ganun yung isometric. Pwede pa kayo ulan mata. Lengthened position ng scapular muscles, fully contracted. And then, ito yung isometric niya, sa gitna, in between the two. Ganyan. And then, pag isometric contraction na. Ganun. Hindi siya fully... Hindi siya fully effective. Hindi siya fully reflex. Kapag ginagawa ng pasyente yon tapos may burning sensation ng less than 15 seconds, so around 7 to 10 seconds pa lang nakaka-feel na siya ng burning sensation. Weak yung scapular muscles niya. Less than 15 seconds. Kasi sabi dito, 15 to 20 seconds daw yung usual na endurance ng scapular muscles for that motion. That kind of activity. Okay na. Recap pa ba? Ay, hindi na. Sige na, next na po. Next na. Okay, biceps tendon naman, Yergason. Ba't kasi bilang? Wala ba po? Padalas-dalas sa Fisio at Wednesday. Extend na lang daw tayo sa Winitap Galang. Wow! Ayaw niya ng recorded. So, extend tayo on Wednesday ng Fisio. Yung lecture ng Muscle and Nerve Fisio kay Doc Manalo sa Sunday pa raw kasi nasa convention siya ngayon. Game na? Biceps and Yergason. Yergason. Okay. Edit ako. Ganyan. This is the supination. Ay, supination. This is supination. So, ito, alam naman natin na si biceps brachii is dalawa yung insertions niya. Sa dalawang joints siya nag-a-act. Dito sa may elbow, tatlo pa lang. Dito sa may elbow, sa may forearm, tsaka sa may shoulder. Yung long head is shoulder flexor. Along with the short head naman is elbow flexion and supination. Okay, now na na-establish natin yung long head, nagpa-pass through siya sa may intertubercular groove of the humerus. Pa-attach siya saan? So, may supraglenoid tubercle. Supraglenoid tubercle. Yung tendon ng long head of the biceps brachii is hinaheld down in place by the transverse humeral ligament. Ayan nyo yan, guys. Okay, next. Yung position ng pasyente, 90 degrees elbow flexion with arms sa side and then nakapronate muna. Nakapronate kasi yung motion ng elbow is towards supination, elbow flexion. So, yung i-resist natin na motion is supination. Sige. Okay. Please supinate your forearm. Hindi. Please turn your palm so that it is facing upwards. Resist nyo. If sabi si patient na may pain dito sa may shoulder niya, yung sa may intertubercular groove, ayun, positive siya.
For biceps tendon. Basta biceps tendon. Okay, biceps tendon affectation, sabihin nyo na lang. Kasi yung problema talaga dun is si transverse humeral ligament talaga. Ganun yun. Pero sabihin nyo na lang yung may problem ko sa biceps, sa long head ng biceps tendon. Sabihin nyo na lang. Pain in my is Pain at the intertubercular groove. intertubercular group. Kasi baka tanongin talaga yung group in between the greater tubercle and the lesser tubercle. So yung long head nandun sa may scapula, naka-attach. Ito na yung biceps. So yung sinasabi niya kanina na dadami is the long head. Okay, biceps. Sorry, naubusan ng blue. Pag kamay na lang. So magsisimula siya dito. Dadaan in between. No. Pag naalala nyo, meron siyang parang pag-ganyan. Sa grupo ni na Joe kahapon, nasabi yun, nakaupo sila dun sa couch. Sinabi niya yung intertubercular group. Which is, hindi lang sa practicals lumalabas din sa board exam nila. Namin pala. Next is speed test. Resisted ulit. So, yung i-resist nyo naman is shoulder flexion. Yung elbow naman ngayon is naka-extend naman yung Ito is yung full na hindi pala. Ganyan. Supinated, elbow flex, shoulder flex. Resist mo yung forward flexion ng shoulder. Flexion, resist mo yung forward flexion. So kapag bumigay, mahina yung, may problem sa, pag may pain dito sa may intertubercular group ng pasyente, may problem sa long tendon of the long head of biceps brachii. So same lang sila sa long problem. Kasi may problem. Biceps, pag hindi nyo maalala yung long head, basta masabi yung biceps brachii. Okay na yun. Tendon of the long head of biceps brachii. Supinated forearm, elbow extended, shoulder flex, tas resist mo yung shoulder flexion, shoulder flexion yung i-resist mo. Ganun. Kay Yergason, paano? Ganyan. And then resist mo yung supination. Pag may pain sa may intertubercular group, may problem ulit sa tendon ng long head o biceps brachii. Yun lang dalawa. Yergason, speed. Yergason, speed. Yung problem mo na dalawa, Yergason, speed. Para maalala niyo. Yergason, speed. Your sign. Sa landlord mo muna to. Okay na, proceed na. Ay, may question. Yes. Magkapareho lang yan guys ha, intertubercular group tsaka bicipital group. Magkapareho lang yan. Mas madali kasing maalala yung bicipital group. Bicipital? Oh, bicipital group. Or nasanay na ba kayo sa intertubercular? Okay lang naman. Such a mouthful kasi. Intertubercular. Just go. Bicipital group. Bicipital group. Bicipital group. Next na. Page 1 kayo na. Near sign. Isang oras na pala. Per page 1 hour.
Akala ko resting. Oh, ito baka malito kayo guys ha. For shoulder impingement, marami kasi ano sa yun. I mean, tiisin nyo na lang. Hanggang graduate time na. 40% kasi ito eh. 40% sa sa scoring ni Doc. Pang-return mo. Lahat ba ng copy? Opo, nasend ko na. Nag-release po kami doon. Yes, sir. Opo. Kasi sir, kayo talaga pipili pag may present. Hindi. Eh, syempre, random yun. Random yung pipiliin nila na ipapagawa sa atin. Ay, kami yung pipili, sir? Si Doc? Grabe, hindi po nag-spurring na time lahat, di ba? Ganun lang yun. Tapos positive na tingin. Marami kasi ang special test. That is how many volumes of books? Dalawa na ba ngayon, sir? Si Maggie. Actually, ano na to? 1,000 plus pages per natin. Mga 800 pages. Marami pa po kasing iba doon. Yung mga nandito kasi is yung mga high sensitivity at high specificity lang na special tests. May mga iba kasi na low sensitivity pero high yung specificity, gano'n. Gano'n. Amen. Yes. Ano yung speeds now? Okay. Specific speed. Pag positive yung test, roll in mo yung condition. Snout, sensitive, negative siya. Out meaning negative yung condition. Wala yung condition sa kanya. Ganon. Focus na tayo dito. Near sign. May kamukha siya. Ano yung kamukha niya? Hindi. Empty can. May kamukha siya, empty can. Pero si empty can, saan papunta yung resistance niya? Abduction. Ito, yung resistance niya against shoulder flexion. So, against shoulder flexion. Kasi impingement yung tinetest. Impingement. Shoulder impingement. Passively done dito. Near. Passively done. So, kapag ginanito mo na siya, okay. Papuntang shoulder flexion, guys, ha? Tapos naka-internally rotate yung kamay. Kasi dyan nai-impinge yung mga structures in between kay ito, clavicular, tsaka kay coracoacromial ligament. Hindi pala, hindi. Coracoacromial, basta ganun. Tapos, pag finureflex mo din, may pain yan, positive test. Hindi, para lang maalala. Pag nagtitest yan ang pasyente, ang anatomical position, ganyan, di ba? I-externally rotate mo para mai-abduct mo ng 180 degrees, yun yung normal. Why do we need to abduct? Why do we need to externally rotate? Kasi tatama yung tubercle dun sa may scapula. So kung tatama, mas maiipit pa yung muscle, supraspinatus muscles. So dun sa test pa lang na Nears test, kahit i-passive mo, naka-internally rotate na nga, wherein mas maiipit pa. So pag pinasive mo, ipit na talaga yung muscle. Para pag may pain, dito pa lang, ako, Diyos ko,
patingin ka na kay Dr. Orto. Yan. Para mawala, i-ambient mo na lang. Ready? Okay. Passively. Hindi nerve. Yung mga yung mga tendons ng muscle. Specifically, rotator cuff muscles. Na-impinge sila dyan sa may in between ng sabi dyan, greater tube tsaka kay coracoacromial ligament. Na-iipit siya. Hindi may problema talaga sa shoulder. Near side. Ito ang Hawkins. Hawkins Kennedy. Hawkins test lang. Hawkins test. Ready na? Okay. Ganito siya. Passive, forward flexion ng shoulder, 90 degrees elbow flexion, tapos shoulder internal rotation. So if may pain ulit dito sa may AC joint, ganyan yan from yung clavicle dito. Dito sa part na to, basta dito sa part na to. Positive siya for shoulder impingement. Shoulder impingement na rin sasabihin nyo. Positive for shoulder impingements. Medyo punta pala. Impingement meaning na iipit yung mga structures na nagpapass through in between kay greater tube tsaka kay coracoacromial ligament. Coracoacromial ligament. Sino yung nag-check man? Ano yun? Wait lang. Sige. In between the greater... Diretso na, okay lang. Kasi naano na siya dyan eh. Basta yung motion, papuntang internal rotation. Kasi doon naiipit yung... Near. Hawkins. Passive dalawa. Near. Oh, wait lang. Internal rotation. Near. Loop. And then, Hawkins. Again. Ano yung near? Near. Wait. Dapat naka-internal rotation na. And then, full flexion. Ano lang makifeel ko? Okay, ganun. Tapos, si Hawkins Kennedy. Support nyo yung elbow. Internal rotation. Pag may pain sa may, dito, oo. Impingement na siya. Basta na masupport mo to. Para naka 90 degrees lang palagi yung shoulder niya. Parang sa may pain doon. Oo, dito. Ano yung In between greater tuberosity and coracoacromial ligament. Coracoacromial ligament. Positive for shoulder impingement. Yokum naman. Kerry, proceed na. Ano? Oh, 1 page down, guys. Page 2 out of 5. Yan. 4 hours pa, guys. Okay. Yung test naman. For shoulder impingement pa rin to. Napapansin nyo towards internal rotation lahat. Kasi doon na-i-impinge yung structures na napapass through in between greater tuberosity and coracoacromial ligament. Next, Yokum test. Yung kamay ni patient. Okay, right. Ipsilateral hand.
Ilalagay niya sa may opposite shoulder. And then, i-raise niya yung kamay niya. Ganyan. If may pain sa ipsilateral shoulder, positive for shoulder impingement. Pero pag wala, edi wala. Basta pag may pain palagi, ito actively done guys ha. Lahat sila. Hindi. Ito lang yung active. Only active. Ito lang yung active. Next. Ano pa? Standing or supine. Sa akin kasi may ano akong subacromial bursitis ako dito. Right po. Okay na or ano pa tayo? Recap. Next na. Okay, sa shoulder stability test naman tayo. Pag shoulder stability, yung problema is yan. Shoulder stability. Ano yung nagko-contribute sa stability ng shoulder? Yung joint, yung ligaments, or yung muscles? Muscles. Ligament tsaka muscles. Pero ganito lang. Basta stability, shoulder stability lang naman yung aanohin. Pero nice to know lang para hindi na mahirapan if ever na may applied anatomy. Okay. Apprehension test. Mas maano mo kasi siya sa kapag nakasupine position kasi fully relax yung muscles also, lahat ng structures dito. Kasi hindi na siya against gravity. Okay. So if against gravity yung katawan mo, active silang lahat. Pero kapag nagaganito na siya, nakarelax na silang lahat. So, apprehension test. Test for shoulder stability. Okay, kapag, sige. Dinig ako? Yes. Okay, dinig ako? Yes. So, yung gagawin lang natin is maximum external rotation. So, kapag ditong range pa lang, makikita mo na natatakot na yung pasyente. Hindi mo didislocate na gano'n. Positive siya na meron siyang shoulder instability. Instability. Ha? Paano kung hindi niya sinasabi na labraksan siya? Other sides. Okay, sige. Ganito muna. Naka 90 degrees abduction yung shoulder. Papain nyo yung humeral head sa may likod. Papain nyo yung humeral head sa may likod. And then, habang nag-external rotate ka, inupush mo forward yung humeral head. So, ganon. Inupush mo forward. Ganyan. Tetest mo yung stability ng mga structures around the shoulder. Pag may apprehension, hindi natatakot, nakikita mo sa pasyente na parang nag-change na siya ng facial expression. Or verbally, sinasabi na niya na, ang galing mo. Hindi ka na talaga. Matatatuloy balikan ko kasi nag-dislocate yan. Ito yung open back position ng shoulder. Kapag nasobrahan mo yan, madidislocate ko itong shoulder. Nababalik, oo, pero ano,
na-compromise na yung structures ng shoulder mo. Kasi na-stretch na yung mga ligaments. Eh, yung mga ligaments, dense, regular, connective tissue. Nakatawa din, guys. 1 point. Okay. Ito medyo nakakalito na to. Okay guys, itong si, ano pangalan? Fowler sign. Tony. Fowler sign, gagawin mo muna yung apprehension test. So, naka-maximally rotate, tapos pinupush mo forward, di ba? Ganyan. Pinupush mo forward. So, ganyan. Parang wala kang na-elicit na reaction initially. Kung ipupush mo to posteriorly, sakit. Sorry. Kasi ako sorry. Pag pinush mo yan palikod, tapos may pain, result ng impingement ng shoulder yon. May pain. May impinge na naman yung mga structures dito sa may flater tube, tsaka coracoacromial ligament. Pero kapag ginanon mo, iba, pinupul mo forward yung humeral head. Nag-reaxipation na natatanggal na yung yung shoulder ko. Tapos, pinush mo palikod yung shoulder niya, tapos wala na yung pain, wala na yung apprehension. Then, positive siya. Further confirmation na meron siyang shoulder instability. Shoulder instability. Nandiyan naman ata. Instability. Ayun na. Ate, ano yung difference pag sa instability tsaka impingement? Pag impingement, kapag naka-externally rotate, ganyan. Tapos, pinush mo siya palikod, posteriorly. Pinush mo yung humeral head palikod. Tapos, pain yung na-feel ng pasyente pa rin. Impingement yon. Pero kapag pinush mo posteriorly, tapos nawala yung apprehension ng pasyente, positive for instability yon. Pinush mo palikod. Kasi kasi nabalik na siya sa socket. Nabalik na yung humeral head sa socket. So, stable na. So, hindi na nag-i-scream yung mga structures around the shoulder na nawawala na sa alignment yung humeral head. Ganon. Ay, sorry. Mas stretch yung overstretch. Load and shift test. Sige. Impingement. Kapag push posteriorly, Pag push posteriorly, instable yung walang pain. ano din? Yung kanina kasi pag ano diba, paharap sa so, Moderate and severe. Spinal scapula. Spine, okay. Load and shift test. Pagod na ako. Yung non-dominant hand mo, yung mag-i-stable, yung mag-stabilize sa scapula in place. So, hawakan mo si spine of the scapula tsaka si coracoid process. Yan, ganyan. Tapos, yung dominant hand mo, kasi siya yung mas malakas, so obviously siya yung makakapag-pull and basta makapag-maneuver dun sa humerus ng pasyente. Hawakan mo siya sa may humeral head.
shoulder ng pasyente. Or kahit saan basta accessible. Tapos, ma-stabilize nyo yung scapula kasi yung imomove nyo is yung humeral head. Cup nyo yung humeral head dito. Sa underneath ha, hindi sa apak, sa taas. Kasi dapat, kinakap nyo siya underneath para mag-relax yung mga structures. Okay. Then, pull forward. Pero yung quick to the dito na lang ako kasi baka maano na masyado. Okay, ganyan. Then, pull anteriorly or push posteriorly. Ganon. Kapag may apprehension ulit, apprehension ulit. If may, wait lang. Mild, moderate, and severe daw yung gliding. Loaded shift po, no? Kayo na lang yung magtansya ng mild, moderate, and severe ninyo. So yung mild, konti lang na pull, konti lang na hatak, konti lang na push. Kapag moderate pull, moderate. Kapag severe, basta pag may apprehension and pain si patient, positive for shoulder instability. Shoulder instability. Magano pa ba tayo? Recap. Hindi na. Sige, diretso na. Labral disorder. Slap test. Yung tama. Active compression test of O'Brien. Active compression test of O'Brien. Patient is asked forward flex with arm behind E, elbows forward. Adapt the arm length 10-15 to the medial with the arm internally rotated. Apply slow mode force to the arm. The palm is then supinated and the movement is rotated. Downward force. Okay, labral test. Test for shoulder labral disorders. Active compression test of O'Brien. Actively, nilalagay mo na ni patient yung kamay niya into 90 degrees shoulder flexion. 90 degrees shoulder flexion. Internally rotated yung kamay. Tapos, 10 to 30 degrees na abduct horizontally. Adducted horizontally, ganyan. Tapos, maglalagay ka ng downward force. Ikaw yung maglalagay ng downward force sa may kamay ng pasyente. Yan. Pag nilagyan ko ng downward force, aray, masakit. Iko-confirm mo kung totoo na masakit. Magsusupinate yung kamay ng pasyente. Downward force ulit. Walang masakit. Patient is positive for labral disorder. Okay, ulit. Yung patient actively ilalagay yung shoulder into 90 degrees shoulder flexion. Forearm supinate, shoulder internally rotated, and then horizontally adducted 10 to 30 degrees. So 15 degrees, sabihin mo na lang, 15 degrees, and then maglagay ka ng downward force sa may forearm niya, ganyan. Forearm or arm, kahit saan. Kapag may pain, aray, sabi ni patient, i-confirm mo ulit kung labral tear ba yun by external rotating yung kamay and then putting again ng downward force sa may arm ng pasyente ko. Pag wala ng pain to, then positive for labral disorder. Pag may pain, further
examination na naman. Kasi ano lang siya, specific to for dun sa structures talaga nakaanuhan niya. Intendan niya. Kasi ito yung nag-elicit ng pain. Yung downward movement. Yung nire-resist niya yung downward movement. Diyan nag-ano yung pain. Kapag nawala yung pain nung na-external rotate na yung kamay, nawala yung pain, then it's not labral disorder. More likely impingement yon. Okay? Hindi wait! Nalito na ako. Hindi, pag nawala yung pain habang naka-external rotate yung kamay, then labral disorder siya. Di ba kapag may pain ng naka-downward position yung thumb, i-confirm mo kung labral disorder ba siya by externally rotating the hand and then putting a downward pressure ulit dito sa may arm niya. Pag no pain na, then positive siya for labral disorder. If may pain pa rin, then further examination. Method 2. Cramp test. Okay, cramp test. Cramp test naman. Naala yung scapular plane in between sagittal at coronal plane. So, doon tayo mag-perform ng test ngayon. Cramp test. Cramp. Ganon. Lagay mo yung shoulder ng pasyente into 160 degrees of forward flexion along the scapular plane. Always remember to say the scapular plane. Yeah. Scapular plane. 160 degrees of forward flexion along the scapular plane. Ganyan. Tapos, i-grasp nyo yung humerus ng pasyente. So, dun sa shaft niya na lang. Ito sa shaft, para yung sa shoulder niya talaga yung ma-rotate nyo. Huwag sa forearm kasi yung forearm naman yung natetest nyo. So, dito dapat sa may humerus. Kasi yung shoulder yung tinetest natin. So, ayan, 160 degrees forward flexion along the scapular plane. Then, push no. Ganon. So, use your body para hindi kayo mapagod. Push. Ganyan. Push. Tapos, habang pinupush nyo na ganyan, napush nyo na, no? Along its long axis. Mag-external rotate, internal rotate. Ganyan. Pag may pain, with or without click. With or without click. So, may pain. Walang click. Positive pa rin yun. Pain. Click. Pain. Click. Ganon. Makikil nyo. Click. Pag may pain with
If may pain with or without leak, then positive siya for labral disorder. If no click lang. Click without pain, then hindi siya positive. Pero pag may pain with or without click, then positive siya. Hindi ko Okay na? Pick up? Wag na. Wag na. Next na. At least, Kulang tayo sa kalahati mo. Baka may part to to. Sa 20. Bakit for what na ha? Labral disorder. Ipsilateral shouldering. Okay. Apli scarf test. Meron pa kasing Apli scratch test. Pero ito, Apli scarf test. For the AC joint of the shoulder. Acromioclavicular joint. Para mabilis kayo memorize. AC, acromioclavicular. SC, sternoclavicular. AC, acromioclavicular. SC, sternoclavicular. GH, glenohumeral. Glenohumeral. Meron pang baracos, kapila. Next, Apli scarf test, passively. Passive adduction of the arm across the sagittal midline. So, nakaganyan ulit. Naka 90 degrees abduction muna. Tapos, passively, i-approximate mo yung elbow ng pasyente towards the opposite shoulder. Ganyan. Yan. Positive siya if may pain along the AC joint. Okay ka na. Pain along doon sa may AC joint. Acromioclavicular joint. Palpate nyo. Diyan. Yan. AC joint. Okay na? Next. Ay, elbow na tayo! wrist extension. Okay. Sino gusto mag-volunteer na next patient? Alfred! Ay, hindi ko na lang muna. Para sige. Kaya ba eh? Sige, elbow. Dapat may kapero si Hermie. Sino na papalit? Alfred! Winning ka! Kahit nagadot ma-retreat ng retreat. Nagdito-dito yung So may elbow naman na tayo. Mga ano pa lang naman. Varus. Para maano ninyo, para ma-appreciate ninyo. Varus and valgus stress test.
Ito yung medial collateral ligament. Ito yung lateral collateral ligament. Si medial collateral ligament, nagre-resist siya ng valgus stress. Nire-resist niya yung valgus stress. Si lateral collateral, nire-resist niya yung varus stress. So, para hindi man ito, valgus, saan na kayo? Labas. Valgus, labas. Labas yung kamay. Lalabas yung kamay. Yung may stress, si MCL. Okay. Si varus, basta ito na lang, valabas. Si varus, alam niyo na yung ano niya, kabaliktaran lang ni valgus. So, si LCL na i-stress naman sa varus. Okay? Nire-resist niya yung varus forces. Parang alala. Pag kamay, mandito na. Valgus. Sana nag-resisyon. Siyempre yung magpupul dito. Ano yung magpupul dito? Supposedly or preventive. That medial. Yun lang yung memorize nyo. Huwag nyo lang yung memorize yung varus kasi opposite. Oo nga, 2 points. Yes. Thanks. Jesus Christ! Sunod sa counting. Wow. Basta nagre-resist. Hello. Basta we're testing for ligaments, the joint should be in its relaxed position. Kay shoulder kanina, ganyan. Ganyan yung relaxation. Kay elbow naman, 20 degrees of flexion. Tapos, stress natin si MCL muna, si medial collateral ligament. Anong nire-resist niya? Valgus. Valgus. Stabilize sa may. Discard humerus. Hold mo dito sa may ulnar border ng kamay. And then, eto. Lako. Ganyan na. Push mo yung humerus paloob while yung forearm naman is pinupol mo palabas. Ganyan. Ni-stress mo yung medial collateral ligament. Pag yan sumakit, may problem sa medial collateral ligament. Okay. Sa varus stress naman, ganun lang. Baliktad lang. Ganun lang. 20 degrees flexion pa rin, pero yung push naman ng humerus mo palabas, yung sa forearm mo paloob. Ganun. Ganun. If magagamit and masakit. Siguro sila na bahala. If there is excessive gapping ng joint dito. Ito. If may excessive gapping yan, then compromise na yung ligament. Ano ulit si ligament? Dense, regular, connective tissue. Ano yung characteristic niya? Hindi siya nag-go back sa original Position. Walang di siya nasira. Oo, gano'n. Nasira. Oo. So, compromise na siya. Same with varus. Gets na yon? Okay, next. Varus, lateral collateral ligament. Ito. Oo, lateral collateral, medial collateral.
paano mo masasabi yung lateral collateral kapag naka-supinate or naka-anatomic position ka? Ay, nasa labas. Ka-align niya yung tongue. Okay? Ka-align niya yung tongue. Lateral collateral ligament. Medial collateral ligament, medial collateral ligament. Ito, sa may loob. So, para ma-stress mo siya, bibinatin mo siya. Paano mo siya mabibinat? Ganyan yung position niya. Ganyan. Paano mo siya mabibinat? Eh, di binatin mo pa siya further. Si LCN. The same is true with both. Binatin mo pa siya. Same is true with this, binatin mo pa siya. Pangay po mata. Let's go. Okay, go. Next. Anong next? Si Finkelstein. Frankenstein. May Finkelstein. Econdylitis naman. There is his wrist extension. Ay, sorry, nauna pala yung ano. Dapat yung pala muna. Yung lateral and medial epicondylitis muna. Lateral elbow pain. Extension of the wrist. Hindi Cosen. Medial is reproduced with force wrist. Muna muna tayo kay ano? Resisted wrist extension. Resisted wrist extension. For lateral epicondylitis. Epicondylitis meaning there's an inflammation dun sa lateral epicondyle of the humerus. Okay, so yung kamay ng pasyente is so dapat naka-flex, medyo flex yung elbow ng pasyente and then resist nyo yung basta dapat. Naka-pronate dapat to ha. This is also called Cosen's test. Cosen's, yes. Yung last meeting, ito yung Cosen's test. Actively done siya. So, si patient, i-resist niya yung, i-resist mo yung wrist extension ng patient. Ganyan. So, kapag sumakit dun sa lateral epicondyle, then positive for lateral epicondylitis. Yan na lang muna. Tignan natin anuhin yung kung anong muscle yung involved yun. Basta lateral epicondylitis. Next is resisted wrist flexion and pronation. The patient's elbow is at 90 degrees of flexion with the forearm supinated and the wrist is flexed. Ganyan. So, possibly done. Tapos, di ba nakaganyan? Di ba naka-fully flex pa muna yung wrist ni patient? Elbow flex, supinated, and wrist flex. Ito ha. Elbow flexion 90 degrees. Yung forearm supinated. Tapos yung wrist is flex. Okay? And then, kapag binigla mo na, binigla mong hinatak papuntang wrist extension, ganon. Tapos sumakit dito sa may medial epicondyle, then positive siya. For medial epicondylitis. Ano po other tawag? May other tawag po sa kanya? Wala, nag-light na siya. Ay, nakalagay na yung muscle doon, no? Flexor carpiradial is tendon, yung affected. Flexor carpiradial. FCR. Ano yan? Yung affected sa yung resistant flexion and pronation.
actively resisted. Pero kapag pinarsa mo yung wrist ni patient na pumuntang wrist extension, then sumakit dun sa may medial epicondylia, then compromise yung flexor carpi radialis muscle. Tendon. Sige. Flexor carpi radialis. Okay. Next, guys. Yes, sa wrist na tayo. Okay, gawin nyo na lang to sa sarili nyo. Kasi actively done siya. Finkelstein test. Finkelstein test. This is to check for Finkelstein. Basta wag na lang yung pangalan ng disease. Basta ganito. Yung forearm mo nasa mid position. So, neutral position in between supination and pronation, so mid position. Yung thumb mo, mag-go over siya under your four fingers. Make a fist, cover your thumb with your four fingers. Ganyan. Tapos, ulnar deviation or ganun. If may pain dito sa may insertion ng abductor pollicis lumbosus. Okay, sige. Doon na lang if may nilagay naman doon sa styloid process ng radius daw. Pero yung alam ko dyan yung insertion ng abductor pollicis lumbosus. So, doon. Pag ginanon mo, nag-ulnar deviation, tapos sumakit yung sa may styloid process, then, positive siya. Di sinabi kong carpal ligament. Basta carpal ligament. Pero may pangalan yan eh. Medyo maano yung pangalan niya. Wala nakalagay dito, so Wala. carpal problem. Carpal ligament problem. Basta styloid process. Decorvate stenosynovitis. Gusto nang memorize yun? Wag na. Decorvate stenosynovitis. Okay na po yung carpal ligament. Okay na yung carpal ligament affectation. Next is thumb basilar joint grind test. The basal joint grind test. Trichectomy, the thumb and index, and dorsally. Subluxing the thumb, metacarpal, and then replacement. Providing the compressive force. Basilar joint grind test. Alam niyo na kung nasan si trichectrum? Trichectrum? Si trichectrum. Dorsally subluxing and the trapezium. So stabilize nyo yung trichectrum ng pasyente. Yung trichectrum,
Triquetrum is located proximal row ng carpal bones. Proximal row dito. Then, stabilize mo using your thumb and your index finger, ganyan. Tapos, yung metacarpal bone ng thumb mo, yun naman yung hahawakan ng isang kamay. Then, subluxing, meaning, pupush mo lang siya paliko, ay pa-dorsal. Dorsal is, eto dorsal guys, eto palmar. Okay, dorsal palmar. Stabilize, hold yung metacarpal, sublux mo dorsally. Habang yung kamay mo dito, naglalagay ka rin ng compressive force. Oo. So parang nag-grind ka lang talaga. Ganun. Like, Ginagrind. Subluxing the thumb metacarpal. Sublux mo palikod. Wait, sublux mo palikod and then maglagay ka ng compressive force dun sa may triquetrum. So, ganyan. Ganyan. Sublux mo muna. So, di ba, na-stabilize mo na. Ganyan. Na-stabilize mo na yung triquetrum ng pasyente. Sa sublux mo yung metacarpal ng, metacarpal bone ng thumb. Tapos, maglagay ka ng compressive force. Ganyan lang. So, yung subluxation mo doon, naka-constant lang na subluxation. Tapos, maglagay ka ng compressive force dito sa may triquetrum. So, ganyan siya. Pag masakit, then, positive sa carpal ligament. Carpal ligament muna. Carpal ligament pa lang yun. Basilar joint. Okay, median nerve testing na tayo. Carpal compression test. wow, malapit ng second grade. Okay, carpal compression test. Very straightforward. Kukompress lang natin yung carpal tunnel ng pasyente. So, yung carpal tunnel is located dito sa may, dito. Dorsal, hindi, ventral, hindi. Anterior surface ng wrist na lang. Anterior surface ng wrist. So, lagyan lang kayo ng pressure dyan kasi maiipit na yung median nerve. Tapos, hold yun ng ilang seconds yung sinabi? 15 seconds to 2 minutes. 15 seconds to 2 minutes. During that time, pag nag-complain na yung patient na merong numbness, merong tingling, basta yung classic signs ng carpal tunnel, then positive na siya for carpal tunnel syndrome. Or carpal compression test. O next yung Phalen tsaka reverse Phalen. Phalen, kahit paano. Basta ganun. Ipsilateral yun guys ha, yung manifestation. So hindi naman pwede na ito yung kinokompress mo tapos yung nagnanam doon sa kabila. Multo. Okay, yung Phalen's, siya yung wrist flexion test. So, gaganito mo lang yung kamay, papaganito mo yung kamay ng pasyente. Actively done. Ganyan. Then, if may carpal tunnel symptoms ulit, yung numbness tingling along the distribution of the median nerve dito sa kamay, hindi sa may forearm, dito sa kamay, kasi papunta na sa hand yung distribution niya, yung innervation niya. Then is a positive sign for carpal tunnel syndrome. Ilang seconds ba meron bang sinabi? 1 minute. 1 minute. And then, sa hand. Basta yung ano kasi doon, yung mechanism doon is, kinokompress mo yung median nerve. Kinokompress mo yung median nerve sa may carpal tunnel. Okay. So, if meron
meron na siyang paresthesia and numbness sa kamay, then positive na siya for carpal tunnel. Same lang sila ng manifestation for reverse Phelan. Ganyan. Amen. Carpal tunnel lang din yun. Number 9,